ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Di ko yung maintindihan. Itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no, nung naging acting siya, naging Senate President Pro Temp siya, may Senate President Pro Temp pa tayo. Diba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more, because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung ano nga ba yun? Nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari yun. Incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman mo nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan. Walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga order. So sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun kasi hindi namin, sino siya para sabihin yun? Hindi kami, it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O, sige, dituloy ko din naman yon. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. So, siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m., nakarating sa amin na nandyan na yung mga witness. And sabi na, hindi pa akitin. Ayaw daw pa akitin. So bumaba ako. And you can capture that in many news coverages that have captured it. May nakita ko sa GMA7, parang NTV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after kasi they're just doing their job na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure na nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherwin na huwag silang papasukin, pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema. So, tinawag ko na yung Marine, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So, sumama naman sila. And then, nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Di ko yung maintindihan. Di ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yon na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason? To help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yon, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yon? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Inquirer. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang.
May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So, yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions. Di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo doon. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President pro tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President pro tempore. Si Loren Legarda ang Senate President pro tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President pro tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President pro tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin binibigyan ng validity yung statement mo. Yung ways and means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman, sinabi mo, since there is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yun na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung mayroon siyang mga advocacy group, official business yon. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. At alam mo, may Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Sige. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President, Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Ano yung purpose nito? Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Nag-a-assist. Ba't mo sila gaganunin? Tapos sabi mo, trabaho lang tayo? Talaga? Anyway, the hearing is ongoing. I'm good to go. Takbo na ako dun sa isa kong hearing. Stay tuned, everyone. Let's just pray for the well-being and the wisdom of all our elected officials. All. Kasi kailangan magkaisa yung mga elected official. Pwede naman kami hindi magkasundo-sundo, but we have to work together for the good of our country. God bless you all.